guys! What's up for our 26 shippers? Welcome back to our YouTube channel. Sa mga bago sa channel namin, ako nga pala si Rina ng RR26 Adventures. And for today's video, sobrang excited ako sa gagawin nating video today kasi magluluto tayo and first time ko lang yun gagawin dito sa channel natin. At yung lulutuin natin ay isang Korean street food. At yun ay walang iba kung hindi ang Korean rice cake o mas kilala bilang tteokbokki. So kung interesado kayong malaman kung paano siya lutuin at kung ano nga ba ang lasa ng tteokbokki, then please keep on watching. These past few days kasi guys, panay yung panood ko ng mga Korean drama and isa sa mga pinaka naiintriga ko na kwento ngayon ay yung startup kasi marami akong mga friends sa Facebook ang panay nagsishare tungkol doon. So naiintriga ako kung ano nga ba yung kwento niya. But anyway, yun nga, panay yung panood ko ng mga Korean drama to the point na pag kumakain sila talagang hindi ko alam kung ako lang ba ha, pero feeling ko gano'n naman tayong lahat na natatakam tayo kapag kumakain sila. Kaya one time, buti na lang sa Shopee, meron akong na-discover na isang Korean store doon na nagbebenta ng tteokbokki at yun nga ang Many Tteokbokki Philippines. So meron ako sa kanilang in-order, ito, isang maliit. This is 130 grams and I bought this for 98 pesos only. O diba, sobrang affordable, 98 pesos lang, matitikman mo na yung tteokbokki. And bukod doon, kung 2 to 3 persons naman yung kakain, meron din silang yung medyo malaki. And ito yung 260 grams. So this one is 155 pesos only. And sa 12.12, magkakaroon sila ng promo. And ngayon pala yon. So, December 12 na nga pala ngayon. Kaya, ayun, kung interesado kayong malaman kung ano nga ba yung lasa niya at gusto nyo rin siyang itry, umorder na kayo ngayong 12.12 kasi meron silang ongoing promo. So, ilalagay ko na lang yung links ng Shopee and Lazada account nila sa description box. So, ganito yung itsura ng packaging niya, guys. Meron lang dito nakalagay yung pangalan ng brand, Many Tteokbokki. And then, yung flavor niya is sweet and spicy flavor. Tapos, dito sa baba, nakalagay 130 grams and may kasama na rin siyang sauce. Tapos, dito sa likod, meron naman siyang instruction kung paano lulutuin. And speaking of lulutuin, syempre hindi natin to makakain ng ganito lang. So, kailangan na natin siyang lutuin. Kaya naman, umpisahan na natin yung pagluluto. So, yun guys, tapos na natin siyang lutuin and ngayon, titikman na natin kung ano na nga ba lasa nitong tteokbokki. So, meron din pala ako ditong prepare na cheese. DIY cheese lang to kasi hindi na ako naka-order sa kanila ng cheese. Pero alam ko, once na umorder kayo today na 12.12, meron silang free cheese. So, check nyo na lang yung website nila or yung Shopee and Lazada account nila. Titikman na natin siya. Dalawa yung niluto ko kanina. Dalawang tig 130 grams kasi gutom na po ako. So, tikman muna natin siya ng walang cheese. Masarap siya guys. And kahit na nilagay ko yung dalawang sachets nung sauce nila,
hindi siya sobrang anghang. Kasi ako, mahilig ako sa spicy food. Pero, nung minsan trinay ko yung Korean noodles, yung samyang, sobrang hindi ko nakayanan yung anghang nun. Pero ito, tolerable siya. Kaya perfect din to para sa mga taong hindi masyadong mahilig sa anghang. Kasi pwede nyong kontrolin yung spicy level niya. Pwedeng buhos nyo lahat ng sauce or pwede namang pa konti-konti lang. And, oo nga pala, nakalimutan kong banggitin, nag-add din ako ng konting toppings. So, meron ako ditong salted egg and sausage. So, yun lang. And, tatry naman natin siya ngayon ng may cheese. So, itong cheese na to, ginawa ko lang to. As I've said earlier, DIY lang siya. So, try natin siyang i-dip. Kanina, 'di ba, sabi ko sa inyo, masarap kahit walang cheese. Pero nung dinagdagan or nilagyan ko na siya ng cheese, mas sumarap siya, as in. And yung spicy level niya nabawasan. So, yun din pala yung isa sa mga tip na may bibigay ko sa inyo. Kung hindi kayo masyadong mahilig sa maanghang na pagkain, pwede kayong gumamit ng cheese para mabawasan yung anghang niya. So, yun lang muna. And ubusin ko muna tong pagkain na to habang nanonood ng Startup. Yun nga yung gusto kong panoorin ngayon na K-drama kasi naiintriga ako sa kwento niya. Kaya naman, babalikan ko kayo mamaya para sa aking final review kapag naubos ko na to. Hours later. Pale, tapos na akong kumain and meron ako natira. Ayan, kita nyo ba? Ayan, so meron pa ako natira dito kasi hindi ko na kayang ubusin. And nakadalawang episode na rin ako ng Startup. So yun, sobrang bigat ng tiyan ko ngayon. Kasi sobrang busog talaga ako kasi dalawang 130 grams nga yung niluto ko kanina. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito. Hindi ko na kailangan dinner pa mamaya kasi dito palang busog na ako. And bukod doon, I like that it's affordable and madali siyang i-prepare. So, kung ano yung mga meron kayo sa bahay, pwede nyo siyang ihalo para lang magkaroon ng extra twist yung gagawin ninyong tteokbokki. Ayun lang, maraming salamat po sa inyong panonood. And kung gusto nyo ring umorder, ilalagay ko yung link guys sa description box ng video na to. And kung umorder man kayo ngayong 12/12, tag nyo kami guys sa Facebook or sa Instagram para ma-share din namin yung videos or yung pictures ninyo. And that's it guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to at natakam kayo. And if you did, please don't forget to give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to our YouTube channel or our 26 Adventures and ring the notification bell. Don't forget also to follow us in our social media accounts and we will see you in our next vlog. Bye!